ang binigay niya. Parang instrumento lang po tayo mga kapatid. Dito sa sanlibutan. Okay, bye-bye. Gusto niyang palawikin ang mananampalataya sa Kanya. Gusto niyang ibalik tayo dahil mahal niya tayo. Ayaw niya tayong maligaw. Ayaw niya tayong mapunta doon sa dagatang apoy na yun. Gusto niya manumbalik tayo sa Kanya habang may panahon pa. Yan din ang sinasabi ko sa dalawang anak kong lalaki na nasa kabila pa pong pananampalataya. Kasi ang sabi ko sa kanila, bakit pinagbabawal ang aral ng salita ng Ama? Na sila lang ang may karapatan na magbasa. Paano nyo maiintindihan kayong mga membro nyo? Nauunawaan nyo ba yung sinasabi nila? O pangunawa lang ng tao? Kaya isinishare sa inyo. Magsaliksik kayo, sabi ko sa kanila. Itong aming pananampalataya ng mama nyo, ito'y talagang binuksan ng aming kaisipan. Nagsaliksik kami nung nandyan pa kami, sabi ko, na pinag-aaralan namin, pinagbabasihan namin ang aral, ang tunay na aral, na napakalayo, sabi ko po sa kanila. Kaya dito sabi ko sa aming pananampalataya, hindi kami nag-iikayat o talagang pinipressure ang isang tao. Kundi, pag nabahagi, na-share namin ang salita ng Ama. At binuksan ng Ama ang kanyang puso. At doon kami naniniwala at nananampalataya na siya'y tinawag ng ating Ama. Marami sa atin, kahit na magkakapamilya tayo, iba-iba ang pananampalataya. Pero dahil sa ating pananampalataya, at itong mga naririnig nating mga aral ay sinishare natin sa kanila para sila'y magising, mabuksan ang kanilang puso at kaisipan para maintindihan nila yung aral. Kaya habang kami nagkakausap ng aming mga site sa pananampalataya namin ni na Pastor Ismael, talagang sa site ng ating misis, pag-aral na sa banal na kasulatan, nakala mo, sinisilihan sila mga kapatid. Natataranta sila, hindi mo alam kung anong gagawin nila. Takot na takot sila sa aral na salita ng Ama. Pero kung manalita sila, kala mo, ano na sila sa atin. Kaysa daw, hindi na daw natin dapat ganapin ang pagsambang ito. Dahil binago na raw ng ating Mesaya. Sabi ko, anong versikulo, anong talata sa Biblia na binago ng ating Mesaya? Sabi ko sa kanila, wala silang may paliwanag. Kahit yung pamangkin ni Mrs. na sinamahan ko sa iba yung lugar, halos buong isang linggo po day ko, elder, sinisharean ko po, walang tigil, umaga't gabi. May tungkulin po siya sa kabila. Pero malawak din po ang pangunawan. Kaya nagpapasalamat ako at tinangkilik naman po niya at humingi siya sa akin ng mga aral ng Biblia, ng salita ng ating Ama. At sinisharean ko din po sa ating pagsamba kay Elder Nilo, kay Pastor Roland, dito po sa atin, at ina-accept naman po niya. So, kasi po mga side po namin, mga side ng biyanang ko, halos yung mga ano na po kasi, matataas na. Kaya napakahirap po magpapanagpuhan. Kaya pinipilit po namin maging humble lang po sa ating pananampalataya. At umunawa po sa aral na ibinabahagi po sa atin na may kapakumbabaan, hindi po yung pagmamataas. Kaya ito at magpapatuloy ko pa po, halimbawa lang po yun. Pagpapatuloy ko pa po ang pagbasa,